Magandang araw po sa inyo, Campo Raijin. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Diego. Nais ko lang na ibahagi sa inyo itong kwento ng aking lolo na tawagin na lang natin sa pangalang Lolo Dante. Simula bata pa lamang ako, madalas na si Lolo Dante ang nakakasama ko. Dahil doon, maraming naikwento si Lolo Dante sa akin tungkol sa mga naging karanasan niya sa aswang, simula pa noong kabataan niya. Subalit, sa lahat ng yon, isa sa hindi niya malilimutan ay ang naranasan nila ng kanyang ama na si Lolo Sensio. Nasa edad pa lang daw na 12 taong gulang ng mga panahong yon si Lolo Dante. Hindi lingid sa kaalaman ni Lolo Dante na may tanga na mutya ng kidlat ang kanyang ama. Binigay raw kasi yon ng kanyang tiyuhin kung saan siya lumaki. Yun din ang dahilan kung bakit walang nangangahas na manggulo sa kanilang pamilya, dahil takot ang mga taong kumalaban sa kanya dahil nga sa tangan niyang mutya. Ayon kay Lolo Dante, mabait naman ang kanyang ama. Subalit kapag nagalit ito, ay nahihirapan itong kontrolin ang kanyang sarili, lalo na kung inaagrabyado ang isa sa kanilang pamilya. Isang beses nga noon, sumama si Lolo Dante sa kanyang ama na pumunta sa kabilang baryo. May pupuntahan kasing kaibigan si Lolo Sensio roon dahil may kailangan siya roon. Nang makarating nga sila sa bahay ng kaibigan ni Lolo Sensio sa baryong yon, kaagad naman silang inasikaso ni Mang Timo. Kinausap ni Lolo Sensio si Mang Timo tungkol sa ipinunta niya sa bahay nito. Nag-usap silang dalawa habang si Lolo Dante ay naghihintay lamang sa labas ng bahay ni Mang Timo habang pinagmamasdan ang paligid ng bahay nito. Habang nasa ganoong sitwasyon si Lolo Dante, nahagip ng paningin niya ang isang lalaki na nakatingin sa kanya. Nangunot ang noo ng aking abuelo dahil napansin daw niyang tila matalim ang titig sa kanya ng lalaki. Nakaramdam din siya ng kakaibang kaba, kaya napagpasyahan niyang pumasok sa bahay ni Mang Timo. Sakto namang papasok na sana si Lolo Dante, ay siya namang paglabas ng kanyang ama, kaya napatanong ito sa kanya. "Anong problema? At bakit tila kinakabahan ka?" Hindi na nagdalawang isip si Lolo Dante na sabihin sa kanyang ama kung ano ang kanyang problema. Tay, may isang lalaki po kasi sa labas. Nakatingin po ng matalim sa akin kaya kinakabahan po ako sa kanya," tugon ni Lolo Dante. Nag-iba naman noon ang ekspresyon ng mukha ni Lolo Sensio. Dali-daling lumabas si Lolo Sensio sa bahay ni Mang Timo at tiningnan ng lalaking tinutukoy ni Lolo Dante. Naabutan nga niya itong paalis na, kaya tinawag niya ito. Nang lumingon ang lalaki sa kanya, nilapitan naman kaagad niya yon. Sumama naman sa kanya sina Lolo Dante at Mang Timo. Pagkalingon ng lalaki kay Lolo Sensio, nakaramdam kaagad siya ng kakaibang init sa kanyang katawan. Hindi maipaliwanag ni Lolo Sensio kung bakit nangyayari yon. Subalit, alam niya na kapag nangyayari yon, ay maaaring may panganib o may kakaiba sa taong kaharap niya. Nang tuluyan silang makalapit sa lalaking yon, mas naramdaman pa ni Lolo Sensio ang pag-init ng kanyang katawan. Napapailing pa siya at pilit na lamang na itinatago ang kung anumang nararamdaman niya. "Meron ka bang kailangan sa anak ko?"
Sabi kasi niya sa akin matalim daw ang pagkatitig mo sa kanya. Ani Lolo Sensio sa lalaki. Umiling naman daw bilang tugon ng lalaki habang hindi makatingin ng diretso kay Lolo Sensio, kaya bahagya siyang nainis dito. Hindi nawawala ang pang-iinit ng katawan niya, kaya mas dumagdag pa yon sa pagkainis niya sa lalaki. Napatingin din siya sa leeg ng lalaki dahil napansin niya rito ang suot nitong kwintas na may pendant na korteng bungo. Akmang magsasalita pa sana siya nang pigilan siya ni Mang Timo. "Huwag mo nang patulan yun. Baka ganun lang talaga tumitig ang taong yan," sabi pa ni Mang Timo kay Lolo Sensio. Mabuti naman daw at sumunod si Lolo Sensio sa sinabi ng kanyang kaibigan. Subalit, bago pa man nila talikuran ang lalaki, binantaan pa ito ni Lolo Sensio na sa susunod, kilalanin nito ang kanyang binabangga at baka kung ano pang mangyari rito kung sakali. Inakala ni Lolo na hahayaan lang ng lalaki ang mga sinabi niyang yon. Ngunit, napalingon kaagad siya rito nang magsalita ito. "Ikaw rin, kilalanin mo rin ang iyong binabantaan at baka sa isang araw na hindi mo inaasahan, may hindi magandang mangyari sa iyo at sa pamilya mo," wika ng lalaki. Napakuyom ng kanyang kamay si Lolo Sensio dahil sa sinabi ng lalaki. Niyaya na lamang siya ni Mang Timo upang hindi na magkaroon ng malalang gulo sa pagitan nila. Pinalampas na lamang yon ni Lolo Sensio at niyaya na rin si Lolo Dante na uuwi na lamang sila. Habang naglalakad daw sila palayo sa lalaking yon, napatanong si Lolo Sensio kay Mang Timo kung sino ang lalaking yon. Hindi naman nagdalawang isip ang kaibigan nito na sabihin ang tungkol sa lalaking nakaengkwentro nila. "Dayo ang lalaking yon sa aming baryo. Hindi ko rin siya kilala pero marami akong naririnig na kwento tungkol sa kanya. Base kasi sa mga kabaryo namin, may lahing aswang daw ang lalaking yon. Pero wala pa namang nakakapagpatunay kung totoo ang bagay na yon tungkol sa kanya." Mahabang kwento ni Mang Timo. Napatangulang daw si Lolo Sensio at sinabing kaya pala kakaiba ang pakiramdam niya sa naturang lalaki dahil posible nga ang sinasabi nilang may lahing aswang ito. Noong tuluyan na silang nakalayo sa nasabing lalaki, bigla na lang daw nawala ang pangiinit ng katawan na nararamdaman ni Lolo. Napailing pa siya at sinabi kay Lolo Dante na kung sakali mang tama nga ang hinala niya, base na rin sa sinabi ni Mang Timo at nang naramdaman niya dahil sa tangan na mutya, marahil kailangan nga nilang mag-ingat sa lalaking yon. Nagpaalam na rin sila noon kay Mang Timo at umuwi na lamang sa kanilang bahay. Nang mga sumunod na araw, naging mapagmatsyag si Lolo Sensio sa kanilang paligid, lalo na tuwing gabi. Kung tama kasi ang hinala niya na aswang ang lalaki, maaari sila nitong atakihin sa gabi. Subalit, wala naman siyang napansing kakaiba sa kanilang paligid. Sa kadahilanang yon, kahit papaano ay nabawasan ang pangamba niya na baka atakihin nga sila ng lalaking yon. Hanggang sa isang gabi nga noon, hindi na nag-abala si Lolo Sensio na magmatsyag sa paligid nila, gayong kampante naman siyang walang mangyayari. Dahil doon, nagpatianod na lamang siya sa nararamdamang antok at pagod, kaya nakatulog siya. Hindi inaakala ni Lolo Sensio na sa gabing yun pala ay may nakaambang panganib sa kanila. Habang mahimbing ang tulog ng mga magulang ni Lolo Dante sa kanilang silid, kabaliktaran naman ng sitwasyon niya.
Hindi raw siya dinadalaw ng antok, kaya hindi siya makatulog. Kahit anong pwesto raw ang gawin niya, ay hindi niya magawang makatulog dahil sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, sumasagi sa isipan niya ang lalaking nakaengkwentro nila ng kanyang ama. Dahil sa inis ni Lolo, napabangon siya at napagpasyahan na lamang niyang lumabas sa kanyang silid upang tumambay sa sala ng kanilang bahay. Habang nakaupo na noon si Lolo sa kanilang sala, hindi niya maiwasan ang magmatsyag sa kanilang paligid. Hindi raw niya alam kung bakit, pero nababahala siya dahil napakatahimik ng gabing yon. May namuong pangamba at kaba sa sistema ng aking abuelo sa hindi niya malamang dahilan. Makalipas pa ang ilang sandali, nakaramdam ng panlalamig si Lolo Dante at biglang nagsitayuan ang kanyang mga balahibo sa katawan. May narinig din siyang ingay sa labas ng kanilang bahay na animoy may kung anong malaking pakpak raw ang walang tigil sa pagpagaspas. Sa pagtataka ni Lolo, naisipan niyang silipin ang labas ng kanilang bahay upang alamin kung ano ang nangyayari roon. Noong makasilip na nga siya, halos manigas si Lolo Dante sa kanyang kinatatayuan nang may makita siyang malaking ibon na siyang may gawa ng ingay na kanyang naririnig. Hindi makapaniwala si Lolo sa kanyang nakikita, kaya sinubukan pa niyang kusutin ang kanyang mga mata. Subalit pagkatapos nitong kusutin ang kanyang mga mata, hindi pa rin nawawala ang malaking ibon sa pwesto nito. Ayon pa kay Lolo Dante, tulad ng sa ibon ang ulo nito, ngunit tulad naman ng tao ang katawan nito na mayroong malalaking pakpak at may itim na balahibo. Sa hindi inaasahan ni Lolo Dante, napatingin sa direksyon niya ang nilalang at kitang-kita nito ang mapupulang mata ng nasabing ibon. Wala nang nagawa pa si Lolo kung hindi ang sumigaw ng malakas. Dahil sa pagsigaw na yon ni Lolo Dante, nagising ang kanyang mga magulang at patakbo siyang nilapitan. Tinanong kaagad siya ni Lolo Sensio kung anong nangyari, kaya sinabi na lang niya sa kanyang ama kung anong nakita niya sa labas ng kanilang bahay. Nung ituro niya kung saan ang malaking ibon, wala na ito sa kanyang kinaroroonan. Walang ano-ano. Nakarinig silang tatlo ng pagaspas na mga pakpak. Kaagad daw na nag-init ng pakiramdam ni Lolo Sensio. Dahil doon, nagpasya siyang kunin ang kanyang itak at lumabas ng kanilang bahay. Nagsisigaw si Lolo Sensio sa labas at hinahamon nito ang nilalang na harapin siya. Hindi naman siya binigo ng nilalang at nagpakita nga ito sa kanya. Lumipad ito papalapit sa kinaroroonan ni Lolo Sensio, kaya napayuko siya dahil akmang sasaklutin o dadagitin siya ng malaking ibon. Nang hindi ito nagtagumpay sa plano kay Lolo Sensio, muli itong lumipad pa itaas, saka bumulusok ng lipad papalapit kay Lolo Sensio. Sa halip na iwasan pa ang malaking ibon, inihanda na lang niya ang kanyang sarili upang salubungin ito. Bumubulong pa siya at humihingi ng gabay at lakas sa mutsyang tangan niya. Mas uminit pa noon ang nararamdaman niya habang papalapit sa kanya ang nilalang. Subalit bago pa man makalapit ng tuluyan ang nilalang kay Lolo Sensio, naramdaman nitong tila naging magaan ang kanyang katawan. Kaya mabilis niyang naiwasan ang pag-ataking yon ng malaking ibon. Marahil ay nagulat ang malaking ibon sa ginawang yon ni Lolo, kaya kahit ito ay tila muntikan ng mabuwal sa lupa. Naging mabilis ang galaw ni Lolo Sensio, kaya hindi niya pinalagpas ang pagkakataong yon upang atakihin ang nilalang na noon ay gulat na gulat pa rin.
Hinawakan ni Lolo ang isang paa nito, tsaka niya ito ibinalibag at ibinagsak sa lupa. Mas nagulat ang nilalang dahil sa lakas na ipinamalas ni Lolo ng mga sandaling yon. Dinaganan niya ang malaking ibon at paulit-ulit niya itong sinuntok. Dahil sa lakas ni Lolo Sensio ng mga oras na yon, hindi nagawang magpumiglas ng malaking ibon. Hindi na inaksaya ni Lolo ang pagkakataon niya at kinuha nito ang kanyang itak. Tinaga nito ang isa sa mga pakpak ng malaking ibon, kaya napasigaw yon ng malakas. Nagpupumiglas ang malaking ibon ngunit mahigpit ang pagkakahawak ni Lolo sa kanyang leeg. Inulit pa ni Lolo Sensio ang pagtaga sa may sugat nitong pakpak, kaya muli itong napasigaw. "Hindi ka na makakaalis ng buhay rito!" Sigaw pa ni Lolo Sensio sa ibon. Akmang tatagain na ulit sana ni Lolo Sensio ang nilalang, ngunit may kung anong bagay ang nakaagaw ng kanyang atensyon, dahilan para bahagya niyang maluwagan ang pagkakahawak sa malaking ibon. Dahil doon din, nagkaroon ng pagkakataon ang nilalang na itulak si Lolo Sensio. Nawala ng balanse si Lolo, kaya nabuwal ito sa lupa. Mabilis naman siyang bumangon noon, ngunit kitang-kita niya ang pag-iba ng anyo ng malaking ibon sa pagiging isang dambuhalang aso. Inangilan pa nito si Lolo bago ito tumakbo palayo. Hindi na hinabol pa ni Lolo Sensio ang malaking aso, ngunit sinigawan niya ito na kinaumagahan ay malalaman ng mga tao sa kabilang baryo ang tunay nitong pagkatao. Pumasok na lamang si Lolo sa kanilang bahay noong masiguro niyang wala ng aswang. Tinanong pa siya ni na Lolo Dante kung ano ang nangyari, kaya sinabi na lamang ni Lolo Sensio ang kanyang nadiskubre sa aswang na yon. Maging si Lolo Dante ay hindi rin makapaniwala na totoo pala ang sabi ni Mang Timo at ng mga kabaryo nito tungkol sa lalaking yon. Isa pala yung aswang. Nakumpirma ni Lolo Sensio dahil sa suot nitong kwintas na may pendant na hugis bungo na siya ring nakita niya na suot ng lalaking nakaengkwentro nila roon. Kinaumagahan, nagtungo si Lolo Sensio sa kabilang baryo at sinabi kay Mang Timo ang tungkol sa lalaki. Siniguro naman ni Mang Timo kay Lolo Sensio na malalaman ng lahat ang tungkol sa pagkatao ng nasabing lalaki. Dahil nga sa pangyayaring yon, ng mga sumunod na araw raw ay hindi na nakita pa ang lalaki sa baryong yon. Walang nakakaalam kung saan ito nagtungo. Subalit, ganun na lang ang pagpapasalamat ng mga tao sa baryo dahil wala na roon ang lalaki at wala na silang aswang na dapat pang katakutan. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking munting kwento. Hey, kumusta kampo? As requested, ito po mga shoutout natin. Shoutout to ang Hardinerong Gabay. Shoutout to Manuel Baldonado. Shoutout kay Daniel Gundo. Shoutout kay Trebil C. Rain Show. Kay Born Loner 8746. Bakit ganito na yung mga username ngayon sa YT? Tagal ko na bang nawala? Biglang meron ng mga number. Shoutout kay Ibka Pabiliano. Yun, no? Shoutout din kay Cat Burglar. Kumusta po? Shoutout kay Rosette. Hey Rosette, kumusta na? Shoutout kay Akatsuki 3005. Shoutout kay Gax Shooter ng Jensan. Shoutout to Eric John Ulanday. Yun, no? Shoutout din kay Master DM. Kumusta? Shoutout kay Jones Bolaños from Iloilo. Ayun.
Shoutout din kay Hemady Ellsbury, hello. Shoutout kay JR Felix, USA, yun no. Shoutout kay Teacher Yuna, hello Teach. Shoutout din kay Virginia Abalos. Ayun, Kampo, maraming salamat po ulit sa inyong suporta. Sana makabalik tayo ngayong 2024. Ayun, maraming salamat po sa inyo. God bless you all.